Ako si Miguel, 11 taong gulang, at ang tanging kasama ko sa mundong ito ay si Tita Rosa. Hindi ko maalala ang mukha ng aking mga magulang. Namatay raw sila sa sakuna noong ako'y sanggol pa lamang. Si Tita Rosa ang nag-alaga sa akin simula noon. Kahit na may kapansanan siya sa kanyang kaliwang paa na laging nakayuko at hindi makatayo ng maayos. Sa loob ng mahigit 10 taon, naninirahan kami sa Barangay Maliwanag, isang maliit na bayan sa bundok kung saan lahat ng tao ay magkakakilala. Ako at si Tita Rosa ay naging bahagi ng komunidad. Siya ay nagtitinda ng mga gulay sa palengke habang ako naman ay tumutulong sa mga kapitbahay sa kanilang mga trabaho. Subalit may mga panahong naririnig ko ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Tignan mo ang paa niya, bubulong nila kapag naglalakad si Tita Rosa. Hindi natural ang ganoong kapansanan. Bakit kaya ganyan ang anyo niya? Parang hindi tao. Dagdag pa nila. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang tingin nila kay Tita Rosa. Para sa akin, siya ay ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Lagi niyang ginagawa ang lahat para sa aking kapakanan. Kapag may sakit ako, puyat siya buong gabi para alagaan ako. Kapag wala kaming pagkain, siya ang naghahanap ng paraan para may makain kami. Hindi ko kailanman nakita siyang gumawa ng masama sa sinuman. Ngunit sa pagtakbo ng mga taon, lumala ang mga tsismis tungkol kay Tita Rosa. Nagsimula nang maniwala ang mga tao na siya ay isang aswang dahil sa kanyang kapansanan. Sabi nila, ang mga aswang ay may mga palatandaan. Maaaring may kapansanan sa katawan o kakaibang anyo. Dahil dito, unti-unting naging tago ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay. Isang araw, habang naglalaro ako sa labas ng aming bahay, lumapit sa akin si Mang Carlos, ang pinakamatatanda sa barangay. "Miguel," sabi niya sa mahinang tinig, "mabuti na sigurong maghanap kayo ng ibang lugar na titirahan." "Bakit po, Mang Carlos?" tanong ko, bagaman may kutob na ako sa sagot. "Natatakot na ang mga tao sa inyong kapitbahay," sagot niya habang tinitingnan ang aming bahay. "Maraming mga kakaibang pangyayari ang nangyayari dito sa barangay. May mga hayop na nawawala, may mga bata na nagkakasakit. Sinisisi nila si Rosa." Naramdaman kong kumirot ang aking dibdib. Alam kong hindi totoo ang mga akusasyon na iyon. Si Tita Rosa ay hindi manakit ng kahit na sino. Subalit nakita ko rin sa mata ni Mang Carlos ang takot. Takot na nakakahawa sa buong barangay. Noong gabing iyon, nakita kong umiiyak si Tita Rosa habang nag-iimpake ng aming mga gamit. Hindi niya alam na gising ako at nakikinig sa kanyang mga hikbi. Marinig ko siyang nagdarasal. "Panginoon," bulong niya, "hindi ko alam kung bakit ganito ang kapalaran namin. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting tao. Bakit ganito ang nangyayari sa akin?" Hindi ko napigilang lumapit sa kanya at yakapin siya. "Tita Rosa, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang ginagawa nila sa atin," sabi ko habang nakayakap sa kanya. "Pero kahit saan tayo magpunta, sama-sama tayo." Tumingin siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang pagmamahal na hindi magbabago kahit ano pang mangyari. "Salamat, Miguel," sagot niya. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban." Kinaumagahan, dumating sa aming bahay si Kapitan Del Rosario kasama ang ilang mga tanod ng barangay. Hindi sila nagpakita ng sama ng loob, ngunit makikita mo sa kanilang mga mata ang determinasyon. "Rosa," sabi ni Kapitan Del Rosario, "kailangan ninyo nang umalis dito. Hindi na kayo ligtas sa lugar na ito. Ang mga tao ay nagdesisyon na hindi na kayo pwedeng manatili." "Saan namin pupuntahan?" tanong ni Tita Rosa habang nakayuko. "May kilala akong mga lugar na maaari ninyong puntahan," sagot ni Kapit. "Pero kailangan ninyong umalis ngayong araw pa." Walang nagawa si Tita Rosa kundi tumango. Alam namin pareho na wala na kaming pagpipilian. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, lumapit sa amin si Aling Nena, ang dating matalik naming kapitbahay. "Rosa," sabi niya habang umiiyak, "patawarin mo kami. Hindi namin gustong ganito ang mangyari, pero natatakot talaga ang mga tao." "Naiintindihan ko, Nena," sagot ni Tita Rosa. "Hindi kita sisisihin. Ginagawa mo lang ang sa tingin mo ay tama para sa inyong pamilya." Nakita ko sa mukha ni Aling Nena ang pagsisisi, ngunit hindi na niya magawa ang anumang upang baguhin ang desisyon ng barangay. Sa takip silim ng araw na iyon, naglakad na kami palayo sa Barangay Maliwanag. Dala namin ang ilang piraso ng damit, kaunting pagkain, at ang maliit na ipon na natira sa amin. Ang lahat ng aming mga alaala sa lugar na iyon, ang bahay kung saan ako lumaki, ang mga lugar kung saan ako naglaro, ang mga taong naging bahagi ng aming buhay, lahat ng iyon ay naiwan namin. Habang naglalakad kami sa madilim na daan, ramdam ko ang pagod sa mga paa ni Tita Rosa. Dahil sa kanyang kapansanan, mahirap para sa kanya ang maglakad ng mahabang distansya. Pero
Hindi siya nagreklamo. Patuloy lang siyang naglalakad, determinadong makahanap ng ligtas na lugar para sa aming dalawa. Miguel, sabi niya, habang tumitigil saglit para magpahinga. Mangyayari man ang anumang, huwag mong kakalimutang mahal kita. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ating kinabukasan. Alam ko po, Tita Rosa, sagot ko, at mahal din kita. Hindi kita iiwan kahit kailan. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa dilim ng gabi. Hindi alam kung saan kami patungo, ngunit may pag-asa pa rin sa aming mga puso na makakahanap kami ng bagong simula. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakarating kami sa isang maliit na bayan. Maraming mga tindahan na nakabukas pa rin kahit gabi na. Nakita namin ang mga taong nagmamasid sa amin, mga estranghero na may mga saradong mukha at mapagduduhang tingin. Dito na muna tayo magpapahinga, sabi ni Tita Rosa habang nakaupo sa tabi ng daan. Habang nakaupo kami, may lumalapit na lalaki na tila naghahanap ng something sa lupa. May hawak siyang malaking sako at mukhang merchant. Nawala ko ang lahat ng aking mga pera, sabi niya sa sarili habang 8,000 na iyon, buhay ko na iyon. Tiningnan ko si Tita Rosa at nakita ko sa kanyang mata ang awa. Kahit na kami mismo ay walang pera, hindi niya mapigilang mag-alala sa problema ng ibang tao. Kuya, tawag ni Tita Rosa, ano hong hinahanap ninyo? Ang aking mga pera, sagot niya habang patuloy pa ring bumagsak siguro noong nabangga ako ng mga taong nagmamadali. Malaking problema ito para sa akin. Nagtinginan kami ni Tita Rosa. Alam naming walang pera kami na maibabigay sa kanya, pero naisip namin na baka makatulong kami sa Tingnan namin kung makikita namin, sabi ko habang nagsisimulang maghanap din sa paligid. Sa ilalim ng isang malaking bato, nakita ko ang isang malaking bundle ng mga pera. 10,000 nga, exactly ang sinabi ng lalaki. Kuya, tawag ko sa kanya. Nandito po. Lumapit siya ng mabilis at kinuha ang pera. Nakita ko sa kanyang mata ang malaking relief. Salamat talaga, sabi niya habang hawak-hawak ang pera. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang naitulong ninyo sa akin. Tumingin siya sa amin ng masinsinan at nakita niya siguro na mga palaboy kami. Anong mga pangalan ninyo? Tanong niya. Ako po si Miguel at ito po si Tita Rosa, sagot. Ako naman si Eduardo, sabi niya. Eduardo Santo, may negosyo ako dito sa bayan na ito. Merchant ako ng mga imported na seafood product. Nakita niya ang aming mga gamit at namumurang kasuot. Wala ba kayong lugar na titirahan? Tanong niya. Wala po, sagot ni Tita Rosa. Kalalabas lang namin sa dating lugar namin. Tumingin si Eduardo sa amin ng may awa. May makikita mong pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung gusto ninyo, sabi niya, may kwarto ako sa likod ng aking tindahan na bakante. Maaari ninyong gamitin hanggang sa makahanap kayo ng permanenteng tirahan. Hindi makapaniwala si Tita Rosa sa offer niya. Totoo po ba yon, Kuya Eduardo? Oo, sagot niya. At may trabaho din ako na maaaring gawin ninyo kung interesado kayo. Naghahanap ako ng mga taong magtitinda ng aking mga produkto sa ibang lugar. Para sa amin na walang-wala, ang offer ni Eduardo ay parang sagot sa aming mga panalangin. Hindi namin inaasahan na sa gitna ng aming desperasyon, may lalaking magliligtas sa amin. Ano pong klaseng produkto? Tanong ni Tita Rosa. Daing, mga dried at smoked na isda na galing sa Maynila, explain ni Eduardo. At may special product din ako, kaliskis ng pating. Malakas ang demand ng mga tao dito sa mga amulet na gawa dito. Narinig ko ang tungkol sa kaliskis ng pating dati. Sabi ng mga matatanda, protektahan daw nito ang mga tao laban sa mga aswang at iba pang mga masasamang nilalang. Hindi ko alam kung totoo yon, pero kung iyon ang source ng income, okay lang sa amin. Tara na, sabi ni Eduardo. Ipapakita ko sa inyo ang lugar kung saan kayo maaaring tumira. Sumunod kami sa kanya patungo sa kanyang tindahan. Makikita mo sa labas ng building ang mga karatulang Eduardo's Premium Seafood Products at Authentic Daing at Dried Fish. Sa loob ng tindahan, makikita mo ang iba't ibang uri ng dried fish na nakaayos sa mga shelf. May mga daing na bangus, dried squid, mga ginataang isda, at sa isang special case sa gitna, makikita mo ang mga kaliskis ng pating na nakalagay sa mga maliit na plastic containers. Ito ang aming specialty, sabi ni Eduardo habang pinakikita ang kaliskis. Hindi basta-basta makakakuha ng ganito. May mga fisherman sa Batangas na specialist sa paghunting ng mga shark. Mahal ito, pero malakas ang demand dahil naniniwala ang mga tao sa power nito laban sa mga aswang. Tumingin si Tita Rosa sa mga kaliskis at nakita ko sa kanyang mata ang takot. Marahil naalala niya ang mga akusasyon sa kanya sa nakaraang lugar. Hindi ba delikado ang trabahong ito? Tanong niya. Hindi, sagot ni Eduardo. Kayo lang naman ang magtitinda sa mga regular na customer. May mga lugar ako na regular na bumibili ng mga ito.
Safe naman ang mga lugar na iyon. Pinakita niya sa amin ang kwartong magiging tirahan namin. Malaki ito at may sariling banyo. May mga kama din na maayos pa at malinis. Para sa mga taong gaya namin na walang-wala, parang palasyo na ang tingin namin dito. Maari ba naming malaman kung bakit kayo naglalakad sa dilim ng gabi? Tanong ni Eduardo habang nauupo sa tabi namin. Nagkatinginan kami ni Tita Rosa. Hindi alam kung dapat naming sabihin ang totoo. May mga problema kami sa dating lugar namin, sagot ni Tita Rosa. Hindi kami welcome doon. Hindi na nagtanong pa si Eduardo. Siguro naramdaman niya na hindi kami comfortable na magkwento ng details. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko intensyon na maging makulit. Ang importante, ligtas na kayo ngayon. Habang nagsasalita si Eduardo, nakita ko sa kanyang braso ang isang malaking peklat na parang resulta ng pagkakasunog. Napansin niyang tinitingnan ko iyon. Aksidente iyan noong bata pa ako, explain niya. Nasunog ako sa apoy noong naglalaro. Tumango lang ako. Hindi ko naman intensyon na maging impolite sa Bukas, sabi ni Eduardo, turuan ko kayo kung paano magtinda ng mga produkto. May mga customer ako na regular na bumibili at may mga bagong lugar din na maaari ninyong puntahan. Salamat po talaga, Kuya Eduardo, sabi ni Tita Rosa habang may luha sa mata. Hindi namin alam kung paano namin kayo mababayaran. Huwag ninyong isipin yan, sagot niya. Ang importante, makapagtrabaho kayo at makakuha ng income para sa inyong sarili. Noong gabing iyon, habang nakahiga kami sa aming bagong higaan, hindi makatulog si Tita Rosa. Miguel, bulong niya, parang hindi totoo ang lahat ng ito. Mula sa kadiliman, biglang may liwanag. Siguro po, Tita Rosa, sagot ko. Ginagantihan tayo ng Diyos sa lahat ng pinagdaanan natin. Pero sa kabila ng aming kasiyahan, may nakakatakot na pakiramdam ako na hindi ko maipaliwanag. May pakiramdam akong ang lahat ng ito ay simula pa lang ng isang malaking adventure na hindi namin inasahan. Kinaumagahan, ginising kami ni Eduardo ng maaga. Ipinakita niya sa amin ang lahat ng mga produkto na aming ititinda, ang mga daing, dried squid, at syempre, ang mga kaliskis ng pating. Ang mga kaliskis na ito, explain niya habang hawak ang isang container. Hindi ordinaryo, may kasamang dasal at holy oil na blessed ng pari. Kaya mas effective ito laban sa mga aswang. Nakinig kami ng masinsinan sa lahat ng instruction niya. Ipinakita niya sa amin kung paano i-package ang mga produkto, kung paano makipag-negotiate sa mga customer, at kung saan ang mga lugar na dapat naming puntahan. At may special mission din ako para sa inyo, dagdag niya. May customer ako na si Ricardo Santos na nag-order ng isang malaking batch ng kaliskis. Nasa Sitio Dilim siya nakatira. Kailangan ninyong i-deliver sa kanya ang order niya personally. Sitio Dilim? Tanong ko. Malayo po ba yon? Hindi masyadong malayo, sagot ni Eduardo. Mga 2 oras na lakad mula dito at special customer iyan si Ricardo, kaya nang inuto ko na kayo ang mag-deliver. Binigay niya sa amin ang address ni Ricardo at ang package na dapat naming i-deliver. Heavy iyon, siguro mga 5 kilo ng kaliskis. Huwag ninyong kakalimutang dalhin ito, sabi ni Eduardo habang binibigay ang isang maliit na bote ng holy oil. Para sa emergency lang iyan. Kung may makakasalamuha kayong kakaibang tao o pangyayari, lagyan ninyo ang sarili ninyo ng oil na iyan. Tinanggap namin ang lahat ng instruction at nag-prepare para sa aming unang araw bilang mga tindero ng specialty products ni Eduardo. Nagsimula kami sa aming unang araw bilang mga tindero. Dala namin ang mga produkto ni Eduardo sa isang malaking basket, mga daing, dried squid, at syempre, ang mga kaliskis ng pating. Nakasuot kami ng mga damit na binigay ni Eduardo para mas presentable kami sa mga customer. Ang unang lugar na pinuntahan namin ay ang palengke sa gitna ng bayan. Maraming mga tao doon, mga nanay na bumibili ng pangkain, mga matatanda na nakikipag-usap, mga bata na naglalaro sa paligid. Noong una, nahihiya ako na magtinda. Hindi ako sanay na makipag-usap sa mga estranghero. Pero si Tita Rosa, kahit na may kapansanan, ay confident na nagsisimulang mag-offer ng aming mga produkto. Mga daing po, fresh at masarap. Sigaw niya habang itinaas ang isang piraso ng daing na bangus. May kaliskis din po kami ng pating para sa protection. Maraming nagtingin sa amin, pero hindi lahat ay interested. May mga taong tumatango lang at nagpapatuloy sa kanilang mga ginagawa. Pero may ilang mga customer na lumapit sa amin. Magkano ang kaliskis? Tanong ng isang matandang babae na may hawak na maliit na apo. 500 po ang isang piece, sagot ni Tita Rosa. Blessed na po ito at may kasamang holy oil. Mahal naman, sabi ng pero kung effective talaga, okay lang. Nakita ko sa mata ng matanda ang takot. Parang may mga karanasan siya
na naging dahilan kung bakit niya kailangan ang ganitong protection. Maraming aswang ba dito sa lugar? Tanong ko sa mata. Tumingin siya sa akin, Yoso. Marami anak, lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya kailangan namin ang ganitong protection. Bumili siya ng 2 piraso ng kaliskis at ilang daing. Ang unang sale namin ay 1,200. Masaya kami ni Tita Rosa dahil mabilis naming nabenta ang mga produkto. Sa loob ng araw na iyon, nakabenta kami ng halos kalahati ng aming mga dala. Ang mga tao ay interesado sa kaliskis ng pating, lalo na ang mga nakatira sa mga liblib na narinig ko ang mga kwento nila tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang mga barangay. Sa amin, kwento ng isang lalaki na may tattoo sa braso, may mga bata na nawawala sa gabi. Pag umaga, hindi na nila makita. Sabi ng mga matatanda, ginagawa ng mga aswang. Totoo yan, agree ng isang babae na kasama niya. Kaya nga bumibili kami ng mga amulet para sa proteksyon ng aming mga pamilya. Habang nakikinig ako sa mga kwento nila, naalala ko ang mga akusasyon kay Tita Rosa sa aming dating lugar. Parang lahat ng mga problema sa mundo ay iniuugnay sa mga aswang. Pero nakita ko rin na ang mga tao ay talagang natatakot at ginagawa nila ang lahat para sa kanilang protection. Sa hapon, naisip namin na maghanap ng iba pang lugar na pwedeng bentahan. Nagtanong kami sa mga tao kung saan pa kami pwedeng magtinda. Subukan ninyo sa Sitio Pag-asa, sabi ng isang matandang lalaki. Maraming tao doon na naghahanap ng mga ganitong produkto. Naglakad kami patungo sa Sitio Pag-asa. Malayo-layo din, mga 30 minutes na lakad mula sa palengke. Pero worth it ang lakad dahil maraming mga tao doon na interested sa aming mga produkto. Sa Sitio Pag-asa, nakita namin ang mga taong mas conservative at mas traditional. Lahat sila ay naniniwala sa mga supernatural na bagay. Ang mga bahay nila ay may mga karatula at mga amulet na nakakabit sa mga pinto at pintan. Mga kapitbahay, sigaw ni Tita Rosa, may mga daing at kaliskis ng pating kami para sa inyong protection. Lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. Nakikita mo sa kanilang mga mata ang excitement at curiosity. Blessed ba talaga ang mga kaliskis ninyo? Tanong ng isang babae na may hawak na sanggol. Opo, sagot ni Tita Rosa, binless ng pari at may kasamang holy oil. Nakita ko na interested ang mga tao, pero may mga iba na nagdududa. Paano namin masisiguro na totoo ang mga sinasabi ninyo? Tanong ng isang lalaki na mukhang leader sa lugar na iyon. Pwede naming ipakita sa inyo, sabi ko. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. Naalala ko ang instruction ni Eduardo tungkol sa holy oil. Kinuha ko ang maliit na bote at ipinapakita sa mga tao. Ito ang holy oil na kasama ng mga kaliskis, explain ko. Kapag nilagay ninyo ito sa kaliskis, mas maging effective ang protection. Pero hindi ko alam kung paano exactly gamitin ang oil. Naisip ko na siguro dapat lagyan ko ng oil ang kaliskis para ipakita sa kanila. Nagbukas ako ng isang container ng kaliskis at naglagay ng holy oil. Pero siguro naglagay ako ng sobrang dami dahil biglang nag-smoke ang kaliskis at namumurang ang oil. Anong ginagawa mo? Tanong ni Tita Rosa habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam, sagot ko. Medyo natatakot na. Baka mali ang ginawa ko. Nakita ng mga tao ang nangyari at nagsimulang magbulungan. Parang hindi tama ang ginawa niya. Bulong ng isang babae. Siguro fake ang mga produkto nila. Dagdag ng nakita ko sa mata ni Tita Rosa ang pag-aalala. Alam namin pareho na may gumawa kami ng mga kapitbahay. Sabi ni Tita Rosa na nagpapakalma sa mga tao. Pasensya na kayo. Bago pa lang kami sa negosyong ito. Siguro hindi pa kami marunong gumamit ng holy oil. Pero hindi na nakinig ang mga tao. Nagsimulang mag-disperse at pumasok sa kanilang mga bahay na wala ang aming mga potential customer. Tara na, sabi ni Tita Rosa. Umuwi na muna tayo. Na habang naglalakad kami pabalik sa tindahan ni Eduardo, nakita namin ang isang babae na naglalakad sa aming direction. Matangkad siya at payat, may mahabang buhok na nakalugay. Suot niya ang isang simpleng dress na medyo lumana. Excuse me, tawag niya sa amin. Kayo ba ang mga bagong tindero ni Eduardo? Opo, sagot ni Tita Rosa. Bakit po? Ako si Carmen, sabi niya habang lumalakad ng mas malapit sa amin. Naghahanap ako ng mga kaliskis ng pating. Narinig ko na kayo ang may mga high quality na produkto. Nakita namin sa kanya ang desperation. Parang may emergency siyang kailangang resolbahin. Ilang piraso po ang kailangan ninyo? Tanong ko. Marami, sagot niya. Mga 10 o 12. May emergency kasi sa aming lugar. Nakita namin na malaking sale ito. Ang 10 o 12 piraso ay mga 5,000 to 6,000. Malaking pera na yon para sa amin. Meron po kami, sabi ni Tita Rosa. Pero nasa tindahan pa ang iba naming stock. Maaari po ba kayong... Sige, sagot ni Carmen. Kailangan ko talaga ng mga kaliskis na iyon ngayon.
Habang naglalakad kami pabalik sa tindahan, nagsisimulang magkwento si Carmen tungkol sa kanyang problema. Sa aming lugar kasi, sabi niya, may mga kakaibang pangyayari. Maraming mga tao na natatakot lumabas sa gabi. May mga tumutulong na mga nilalang na hindi namin alam kung ano. Aswang po ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng kakaiba. Oo, siguro. Kaya kailangan ko ng mga kaliskis para sa proteksyon ng aming mga pamilya. May nakakatakot na feeling ako habang nakikipag-usap kay Carmen. Hindi ko maipaliwanag, pero may pakiramdam akong may mali sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang walang emosyon at ang kanyang voice ay monotone. Pero hindi ko sinabi kay Tita Rosa ang aking mga doubts. Baka overthinking lang ako. Nang makarating kami sa tindahan, nakita namin si Eduardo na nag-o-organize ng mga produkto. Kamusta ang unang araw? Tanong niya. Okay naman po, sagot ni Tita Rosa. May customer po kami ngayon. Tumingin si Eduardo kay Carmen at nakita ko na nagulat siya. Carmen? Sabi niya. Parang kilala niya ang babae. Oo, ako nga, sagot ni Carmen. Kailangan ko ng mga kaliskis mo, Eduardo. Nakita ko sa mata ni Eduardo ang hindi maipaliwanag na emosyon. Parang may history sila na hindi maganda. Ilang piraso? Tanong niya. Pero may reluctance sa kanyang boses. 10, sagot ni Carmen. At kailangan ko ng mga blessed na talaga. Kumuha si Eduardo ng 10 piraso ng kaliskis at nilagay sa isang bag. Pero bago niya ibinigay kay Carmen, nagsalita siya. Carmen, sabi niya, saan mo gagamitin ang mga ito? Para sa protection, sagot niya quickly. May mga problema kami sa aming lugar. Nakita ko na hindi satisfied si Eduardo sa sagot ni Carmen. Pero ibinigay niya pa rin ang mga kaliskis. 5,000, sabi ni Eduardo. Nagbayad si Carmen ng exact amount at kinuha ang mga kaliskis. Salamat, sabi niya. Makakauwi na ako. Pero bago siya umalis, lumapit siya sa amin ni Tita Rosa. Kung may time kayo, sabi niya, puntahan ninyo ang aming lugar. Sitio Dilim. Maraming mga tao doon na magugustuhan ng inyong mga produkto. Sitio Dilim? Tanong ni Tita Rosa. Doon din po ba nakatira si Ricardo Santos? Nagulat si Carmen sa tanong. Kilala ninyo si Ricardo? Opo, sagot. May delivery kami sa kanya. Nakita ko na nagbago ang expression ni Carmen. Parang naging mas interested siya. Ah, si Ricardo, sabi niya. Oo, nakatira siya sa amin. Kapit-bahay ko nga siya. Maaari po ba kayong mag-guide sa amin papunta sa Sitio Dilim? Tanong ni Tita Rosa. Sige, sagot ni Carmen. Pwede nating puntahan bukas. Magkikita tayo dito sa umaga. Umalis na si Carmen at naiwan kaming tatlo ni Eduardo. Eduardo, sabi ni Tita Rosa, kilala ninyo po si Carmen? Tumingin si Eduardo sa amin at nakita ko sa kanyang mata ang pag-aalala. Oo, sagot niya. May history kami. Hindi maganda. Anong klaseng history po? Tanong ko. Umupo si Eduardo at nag-isip saglit bago nagsalita. Dati, sabi niya, may kapatid ako na si Maria. Nag-hire siya ng nanny para sa kanyang anak. Ang name ng nanny ay Carmen. Siya po ba iyon? Tanong ni Tita. Hindi ko sigurado, sagot niya. Pero pareho ang mukha at pangal. Ang Carmen na nanny ng kapatid ko ay nawala kasama ang naramdaman ko ang kung siya nga ang Carmen na sinasabi ni Eduardo, ibig sabihin may dangerous na tao kami na nakakasama. Anong nangyari sa kapatid ninyo at sa bata? Tanong ko. Hindi na nila nakita, sagot ni Eduardo habang may luha sa mata. Nakita lang nila ang mga labi ng bata sa kakahuy. Walang katawan, labi lang. Nakakatakot ang kwento ni Eduardo. Hindi ko alam kung ano ang dapat namin gawin. Kaya ba kayo nandito sa lugar na ito? Tanong ni Tita Rosa. Oo, sagot ni Eduardo. Naghahanap ako ng mga sagot at naghahanap ako ng hustisya para sa kapatid ko at sa kanyang anak. Nakita namin na hindi ordinary na merchant si Eduardo. May mission siya na mas importante kaysa sa pagbebenta ng mga produkto. Ang mga kaliskis ng pating, explain niya, hindi lang para sa protection. May mga kilala akong mga tao na nagsispecialize sa paghunt ng mga aswang. Ginagamit nila ang mga kaliskis para sa kanilang mga mission. Ibig sabihin po, hunter kayo ng mga aswang? Tanong ko. Hindi exactly, sagot ni Eduardo. Pero tumutulong ako sa mga tunay na hunter. Provide ako ng mga weapons at tools na kailangan nila. Naisip ko ang mission namin bukas na pumunta sa Sitio Dilim. Kung totoo ang mga sinasabi ni Eduardo, ibig sabihin, papunta kami sa isang lugar na puno ng mga aswang. Delikado po ba ang pupuntahan namin bukas? Tanong ko. Siguro, sagot ni Eduardo. Kaya kailangan ninyong mag-ingat at kailangan ninyong gamitin ang holy oil ng tama. Itinuro niya sa amin ang tamang paraan ng paggamit ng holy oil. Hindi dapat maraming ilagay, kaunti lang, at hindi dapat idiretso sa kaliskis. Sa sarili dapat ilagay. Kapag may nakakabit na kakaibang tao o nangyayari, sabi ni Eduardo, maglagay kayo ng konting oil sa inyong mga noo at palad.
Maging alert din kayo sa mga signs ng aswang. Anong mga signs po? Tanong ni Tita Rosa. Mga kakaibang mata na nagningning sa dilim. Explain ni Eduardo. Mga tunog na hindi natural. Mga tao na naglalakad ng kakaiba o may mga kakaibang ugali. At lalo na, mga tao na nagmamanifest ng mga supernatural na kakayahan. Habang nakikinig kami sa mga instruction ni Eduardo, naramdaman ko ang kaba sa aming mga puso. Hindi namin alam na ang simple na delivery mission ay magiging ganito kadelikado. Pero kailangan ninyong gawin ang mission, sabi ni Eduardo. Si Ricardo ay important na customer at may urgent na rason kung bakit niya kailangan ang mga kaliskis. Nag-prepare kami para sa aming mission kinabukasan. Binigyan kami ni Eduardo ng extra holy oil, ilang piraso ng kaliskis para sa emergency at isang maliit na flashlight. Huwag kayong mag-travel sa gabi, sabi niya. Umalis kayo ng maaga sa umaga at siguraduhing makakabalik kayo bago maggabi. Noong gabing iyon, hindi kami makatulog. Pareho kaming may mga kaba tungkol sa aming pupuntahan. Pero may determination din kami na gawin ang trabaho na ibinigay sa amin ni Eduardo. Miguel, sabi ni Tita Rosa habang nakahiga kami sa aming mga kama, may pakiramdam akong malaking pagbabago ang mangyayari sa aming mga buhay. Ako rin, Tita Rosa, sagot ko. Pero handa ako sa lahat, basta kasama kita. Kinaumagahan, nagising kami ng maaga at nag-prepare para sa aming mission. Dala namin ang mga produkto na i-deliver kay Ricardo, ang mga emergency supplies na binigay ni Eduardo at ang mga instruction na kailangan namin sundin. Naghintay kami kay Carmen sa labas ng tindahan. Pagkarating niya, nakita namin na nag-iba na ang kanyang outfit. Nakasuot siya ng mga damit na mas pang-traveling at may dala siyang isang maliit na bag. Ready na kayo? Tanong niya. Opo, sagot ni Tita Rosa. Nagsimula naming lakad patungo sa Sitio Dilim. Habang naglalakad, nagkukwento si Carmen tungkol sa kanilang lugar. Tahimik na lugar ang Sitio Dilim. Hindi masyadong maraming tao, pero ang mga nakatira doon ay mga mababait na tao. Matagal na po kayong nakatira doon? Tanong ko. Mga ilang taon na, sagot niya. Doon ako nakahanap ng trabaho at ng mga kaibigan. Habang naglalakad kami, napansin ko na unti-unting nagiging mas liblib ang mga lugar na dinadaanan namin. Ang mga bahay ay nagiging mas malayo sa isa't isa at ang mga tao ay nagiging mas kakaunti. Sa loob ng 2 oras, nakarating na kami sa entrance ng Sitio Dilim. Nang makarating kami sa Sitio Dilim, naramdaman ko agad na may kakaiba sa lugar na ito. Hindi ko maipaliwanag, pero may nakakabahala na atmosphere. Ang mga puno ay mas malalaki at mas madilim, parang hindi napapasukan ng sapat na liwanag ng araw. Ang mga bahay ay scattered at halos lahat ay lumana. May mga bubong na sira-sira na at mga pader na may mga butas. Dito na tayo, sabi ni Carmen habang tumuturo sa isang maliit na barangay na nakatago sa gitna ng makapal na kakahuyan. Nakita ko ang mga taong nakatira sa lugar na ito at agad kong napansin na may kakaiba sa kanila. Hindi ko masabi kung ano exactly, pero parang lahat sila ay may mga mata na walang buhay. Nakatingin sila sa amin na parang mga zombies na walang emosyon, walang ngiti, walang pagbati. Wala ring signs ng normalcy na nakikita ko sa ibang mga lugar. Mga kapitbahay, tawag ni Carmen sa mga tao. May mga bisita tayo? Lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay, pero hindi sila lumalakad ng normal. May mga lalaki na naglalakad ng nakabaluktot ang mga braso. May mga babae na naglalakad ng parang sumasayaw sa hangin. May mga bata din na naglalaro. Pero ang mga laro nila ay kakaiba. Parang nag-aalagan sila ng mga patay na mga hayop. Carmen, bulong ni Tita Rosa sa akin. May kakaiba sa lugar na ito. Nararamdaman ko rin, sagot ko. Pero kailangan nating hanapin si Ricardo. Lumapit sa amin ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at maraming mga scars sa mukha. Sino ang mga bisitang ito, Carmen? Tanong niya sa monoton na boses. Mga tindero sila ng mga kaliskis, sagot ni Carmen. May delivery sila kay Ricardo. Tumingin ang matanda sa amin ng masinsinan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kakaibang liwanag na hindi natural. Ricardo? Sabi niya. Hindi ko alam kung nandito pa siya. Matagal na siyang hindi nakikita. Pero sabi ni Carmen, kapitbahay niya si Ricardo. Sabi ko. Nagtinginan ang matanda at si Carmen at nakita ko na may silent communication sila na hindi ko maintindihan. Ah, oo, sabi ng matanda. Ricardo, nasa kabilang bahay siya. Pero ngayon, may meeting kami lahat. Kailangan ninyong maghintay. Anong klaseng meeting po? Tanong ni Tita Rosa. Meeting ng mga residents, sagot ng matanda. Monthly gathering namin para sa mga community issues. Nakita namin na lahat ng mga tao sa Sitio Dilim ay nagtitipon sa gitna ng lugar. May isang malaking bilog na ginawa nila
at lahat sila ay nakaupo sa loop. Ang kanilang posisyon ay kakaiba. Hindi parang normal na meeting, mas parang ritual. Carmen, sabi ko, pwede ba kaming sumali sa meeting para makita namin si Ricardo? Sige, sagot ni Carmen. Pero kailangan ninyong maging tahimik. Umupo kami sa likuran ng group. Habang nanonood ako sa meeting, napansin ko na ang mga usapan nila ay hindi normal. Hindi sila nag-uusap tungkol sa community issues tulad ng garbage collection o street lights. Nag-uusap sila tungkol sa mga kakaibang bagay. Kailan ang susunod na hunt? Tanong ng isang babae na may mahabang kuko. Sa susunod na buwan, sagot ng matandang lalaki na nakausap namin kanina. Kailangan natin ng fresh na supply. Anong supply? Bulong ko kay Tita Rosa. Hindi niya alam kung ano ang sagot. Nagpatuloy ang meeting at mas nagiging kakaiba ang mga usapan. Narinig ko ang mga salitang prey, hunting ground at fresh meat. Nagsisimula ng mag-register sa aking isip na ang meeting na ito ay hindi normal community meeting. Sa gitna ng meeting, may tumayo na lalaki na may scar sa kanyang right arm. Nang makita ko siya, nakilala ko agad si Ricardo Santos, ang customer na dapat namin i-deliver ang mga kaliskis. Ricardo, tawag ko. Tumingin siya sa aming direction at nakita ko sa kanyang mga mata ang gulat at takot. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw niya habang tumatakbo sa aming direction. Pero bago niya maabot kami, may mga lalaki na humawak sa kanya at hinigit siya pabalik sa gitna ng pit. Hindi pa tapos ang meeting, Ricardo, sabi ng matandang lalaki na lead. Mga tao, pakawalan ninyo ako, sigaw ni Ricardo habang nakikipag-struggle sa mga humahawak sa kanya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang terror. Hindi siya voluntary na nasa meeting na ito. Prisoner siya. Carmen, bulong ko. Ano ang nangyayari dito? Tumingin si Carmen sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang true face. Ang kanyang mga mata ay biglang naging pula at ang kanyang ngiti ay naging masama. Welcome sa Sitio Dilim, sabi niya sa kakaibang boses na parang may dalawang taong nagsasalita. Welcome sa aming home. Nakita ni Tita Rosa ang transformation ni Carmen at agad siyang tumayo. Miguel, tumakbo tayo, sigaw niya. Pero huli na. Ang lahat ng mga tao sa meeting ay tumayo din at nakita ko na lahat sila ay may mga kakaibang physical feat. May mga mata na nagniningning sa dilim. May mga kuko na napakahaba. May mga ngipin na parang mga tukang. Hindi kayo pwedeng umalis, sabi ng matandang lalaki. Nakita ninyo na ang aming secret. Naramdaman ko ang takot sa aming mga puso. Narealize ko na ang Sitio Dilim ay hindi normal na lugar. Ito ay ang tahanan ng mga aswang. Ano ang gusto ninyo sa amin? Tanong ni Tita Rosa habang trembling. Kayo, sagot ng leader, ay mga bagong kasamahan namin. Hindi kami aswang, sigaw ko. Tumawa ang leader ng malakas. Hindi pa, pero magiging aswang kayo. Nakita ko si Ricardo na nakabihag sa gitna ng bilog. Tumingin siya sa amin at nakita ko sa kanyang mata na sinusubukan niyang mag-communicate. Ang mga kaliskis, sigaw niya. Gamitin ninyo ang mga kaliskis. Naalala ko ang mga kaliskis na dala namin at ang holy oil na binigay ni Eduardo. Quickly, kinuha ko ang maliit na bote ng oil at naglagay sa aking palad at noo. Tita Rosa, gawin ninyo din, sigaw ko. Ginawa ni Tita Rosa ang ginawa ko at immediately nakita ko na may reaction ang mga aswang. Nagsimula silang mag-atras at mag-hiss na parang mga pusa. Holy oil, sigaw ng leader. May holy oil sila. Nakita ko na affected ang mga aswang sa oil pero hindi sila completely powerless. Nagsimula silang mag-encircle sa amin pero mas maingat na ngayon. Carmen, sabi ng leader, bakit mo sila dinala dito kung may holy oil sila? Hindi ko alam, sagot ni Carmen habang nakatingin sa amin na parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Akala ko ordinary na mga tindero lang sila. Nakita ko na may chance kami na makatakas pero kailangan namin unang i-rescue si Ricardo. Ricardo! Tawag ko. Makakalapit pa kami sa inyo? Hindi! Sigaw niya. Masyadong marami sila. Umalis na kayo at hanapin si Eduardo. Pero hindi kami pwedeng umalis nang hindi namin siya nire-rescue. Naisip ko ang mga kaliskis na dala namin. Kung ang holy oil ay effective laban sa mga aswang, baka ang kaliskis din ay may power. Kinuha ko ang mga kaliskis mula sa aming bag at nagsimulang ihagis sa mga aswang na malapit sa amin. Tama ang hunch ko. Ang mga kaliskis ay parang mga bullets na umaaray sa kanila. Ah! Sigaw ng mga aswang habang tumatayo ang mga kaliskis sa kanilang katawan. Nakita ko na may chance kami na makalapit kay Ricardo. Nagsimula kaming mag-advance patungo sa kanya habang patuloy na naghahagis ng kaliskis. Pero biglang, may nagsalita sa malakas na boses mula sa isang malaking bahay sa gitna ng Sitio Dilim. Tama na! Sigaw ng boses. Lumabas mula sa bahay ang pinakamalaking aswang
na nakita ko sa buhay ko. Mas malaki siya kaysa sa lahat ng mga tao doon. May mga mata na parang mga apoy at may mga kuko na mas mahabang kaysa sa lahat. Sino ang lakan na ito? Bulong ni Tita Rosa. Ako ang lakan ng Sitio Dilim, sabi ng malaking aswang. Sino kayong mga tao na nangaahas na pumasok sa aming teritoryo? Mga tindero lang po kami, sagot, trying to keep my voice steady. Mga tindero na may dalang holy oil at mga kaliskis, sabi ng lakan. Hindi kayo ordinary na mga tindero. Tumingin siya sa amin ng masinsinan at nakita ko sa kanyang mga mata na nag-a-analyze siya. Carmen, tawag niya. Sino ang nagpadala sa kanila? Si Eduardo, sagot ni Carmen. Nang marinig ng lakan ang pangalan ni Eduardo, nakita ko na naging mas galit ang kanyang mukha. Eduardo Santos, sabi niya na parang kumukulo ang dugo. Ang kapatid ni Maria. Naalala ko ang kwento ni Eduardo tungkol sa kanyang kapatid at sa kanyang anak na kinain ng mga aswang. Na-realize ko na ang lakan ay may connection sa nangyari sa pamilya ni Eduardo. Kayo, sabi ng lakan, ay mga spy ni Eduardo. Pinadala kayo niya dito para maging scout. Hindi po, sagot ni Tita Rosa. Mga tindero lang po talaga kami. Hindi ako naniniwala, sabi ng lakan. Pero hindi importante. Makakagamit ko pa rin kayo. Nagsignal siya sa mga aswang na naka-encircle sa amin. At nakita ko na nagsisimula na silang mag-advance despite ng holy oil. Ang plan ko, sabi ng lakan, ay gawing trap kayo para makuhain si Eduardo. Kapag nalaman niyang mga bihag kayo, dadating siya dito para i-rescue kayo at doon ko siya papatayin. Nakita ko sa mata ni Ricardo na may naisip siya. Sumisigaw siya sa amin. Ang markang pangkaubos sa braso ko, sigaw niya. Ipakita ninyo kay Eduardo. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero nakita ko nga sa kanyang braso ang scar na nakita ko dati sa kanya. Biglang may nagsalita sa aming likuran. Lakan! Sigaw ng isang babae na aswang. May mga dumating na mga tao sa entrance. Tumingin ang lakan sa direction ng entrance at nakita ko sa kanyang mukha ang excitement. Si Eduardo na ba? Tanong niya. Hindi pa sigurado, sagot ng babae. Pero may mga dalang weapons. Naisip ko na baka si Eduardo nga ang dumating para i-rescue kami. Pero kung ganoon, ibig sabihin na pumunta siya sa trap ng mga aswang. Perfect, sabi ng lakan. Dalhin ninyo ang mga bihag sa cave. Ako ang haharap kay Eduardo. May mga aswang na lumapit sa amin para hawakan kami. Pero dahil sa holy oil, hindi nila kami matawagan directly. Ginagamit nila ang mga kahoy para i-push kami patungo sa isang malaking cave sa likod ng Sitio Dilim. Sa loob ng cave, makikita mo ang mga bone na kalat sa sahig, mga bones ng mga tao at mga hayop. May mga chains din na nakakabit sa mga pader, parang ginagamit para sa mga prisoner. Kinuhanan nila kami ni Tita Rosa sa isang sulok ng cave at si Ricardo naman sa kabilang sulok. Hindi kami magkakalapitan pero pwede pa rin naming makausap ang isa't isa. Ricardo, tawag ko. Sino kayong totoo? Ako si Ricardo Santos, sagot niya. Ang kapatid ni Eduardo. Ang true name ko ay Rico. Pero ginagamit ko ang Ricardo para sa aking mission. Anong mission? Tanong ni Tita Rosa. Hahunt ang mga aswang na pumatay sa aking kapatid at sa anak niya, sagot ni Rico. Si Carmen ang aswang na nagpretend na nani sa bahay nila. Siya ang pumatay kay Maria at sa anak niya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang galit at pain. Naintindihan ko kung bakit determined siya na makakuha ng revenge. Pero bakit kayo nandito? Tanong niya. Pinadala kami ni Eduardo para mag-deliver ng mga kaliskis sa inyo. Sagot ko. Eduardo? Sabi ni Rico na naguguluhan. Pero ako si Eduardo. Ako ang may-ari ng tindahan. Na-confuse ako sa sinabi niya. Kung siya si Eduardo, sino ang lalaki na nag-hire sa amin? Mga bata, sabi ni Rico. Ang lalaking nag-hire sa inyo ay hindi si Eduardo. Ako si Eduardo Santos at walang kapatid na si Rico. Na-realize ko na naging biktima kami ng isang malaking scheme. Ang lalaking nag-hire sa amin ay nag-pretend na si Eduardo para gamitin kami as bait para makuhanin ang tunay na Eduardo. Sino kaya ang lalaking iyon? Tanong ni Tita Rosa. Hindi ko alam, sagot ni Eduardo. Pero sigurado ako nakasama siya ng mga aswang. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang mga sigawan mula sa labas ng cave. May gera na nagaganap sa Sitio Dilim. Eduardo! Sigaw ng boses na kilala ko. Nasaan ang mga bihag? Kilala ko ang boses na iyon. Ang lalaking nag-hire sa amin na nag-claim na si Eduardo. Pinadala siya dito para makuhanin si Eduardo, bulong ni Eduardo sa amin. Pero hindi niya alam na ako na mismo si Eduardo. May pumasok sa cave, ang fake Eduardo kasama ang dalawang aswang na may mga weapon. Eduardo, sabi ng fake Eduardo habang nakatingin kay Rico. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Sino ka? Tanong ni Eduardo. Ako ang taong magdadala ng hustisya sa kapatid ko, sagot ng fake Eduardo.
Ang taong magpaparusa sa mga taong pumatay sa aking pamilya. Hindi kita kilala, sabi ni Eduardo. Ako si Ricardo Santos, sabi ng fake Eduardo. Ang tunay na Ricardo. At ikaw ang lalaking gumamit ng aking name para sa inyong mga illegal na gawain. Naging mas confusing ang situation. May dalawang taong nag-claim na sila si Eduardo at may dalawang taong nag-claim na sila si Ricardo. Mga aswang, sigaw ng isang boses mula sa labas ng cave. Lumabas kayo at harapan ninyo ako. Nakila ko ang boses na yon, si Berto, ang cook sa tindahan ng fake Eduardo. Pumasok sa cave si Berto kasama ang tatlong lalaking may mga weapon. Nakita ko na may mga scars at mga cuts siya. Parang nakipag-away na siya sa mga aswang sa labas. Eduardo! Sigaw ni Berto nang makita niya ang fake Eduardo. Ano ang ginagawa mo dito? Berto! Sagot ng fake Eduardo. Ginagawa ko ang dapat gawin. Mga bata! Sabi ni Berto habang nakatingin sa amin. Kayo ba ang mga tindero na pinadala ni Eduardo? Opo, sagot ko. Pero confused na kami kung sino ang tunay na Eduardo. Tumingin si Berto sa dalawang lalaking nag-claim na sila si Eduardo Ricardo. At nakita ko sa kanyang mukha na alam niya ang totoo. Ang tunay na Eduardo, sabi ni Berto, ay ang lalaking nasa chains. Ang isa, pointing sa fake Eduardo, ay si Ricardo Santos, ang hunter na naghahanap ng mga aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Finally, naging clear na ang situation. Ang tunay na Eduardo ay ang naka-chain sa cave at ang fake Eduardo ay si Ricardo na gumamit ng ibang identity para maging close sa mga aswang. Ngayong naging clear na ang situation, naintindihan ko na ang buong scheme. Si Ricardo Santos ay gumamit ng identity ni Eduardo para makalapit sa mga aswang at mahanap ang mga pumatay sa kanyang pamilya. Pero naging complicated ang plan niya dahil nahuli siya ng mga aswang. Ricardo, sabi ni Eduardo habang nakatingin sa tunay na Ricardo, bakit mo ginagamit ang aking pangalan? Kailangan ko ng cover identity, sagot ni Ricardo. Ang mga aswang ay kilala na ang tunay na pangalan pero hindi nila alam na may kapatid akong si Eduardo na may seafood business. Kapatid? Tanong ni Eduardo na naguguluhan. Oo, sagot ni Ricardo. Ikaw ang kakambal ko na naging separated nung bata pa tayo. Naghahanap ako sa iyo ng mahabang panahon. Nakita ko sa mata ni Eduardo ang shock at pagkakakilala. Parang may memories na bumabalik sa kanya. Rico? Sabi ni Eduardo. Ikaw ba si Rico? Oo, kuya, sagot ni Ricardo habang may luha sa mata. Ako si Rico, ang kapatid mo. Pero sa gitna ng emotional reunion nila, biglang pumasok sa cave ang Lakan kasama ang maraming aswang. Anong drama ang ginagawa ninyo dito? Sigaw ng Lakan. Hindi ito teatro. Nakita ko na may mga weapons ang mga aswang, mga kutsilyo, mga itak, at iba pang mga matalim na bagay. Ready na sila para sa battle. Mga tao, sabi ng Lakan, ito na ang inyong wakas. Walang makakaligtas sa Sitio Dilim. Pero si Berto ay lumabas bigla mula sa kanyang hiding place at naghagis ng maraming kaliskis sa mga aswang. Mga kaliskis! Sigaw ng mga aswang habang tumatama sa kanila ang mga blessed na kaliskis. Nakita ko na may chance kami na makatakas. Ginagamit ko ang natitira naming holy oil at kaliskis para gumawa ng path para sa aming escape. Eduardo, Ricardo, sigaw ko. Dito na. Tumakbo sila sa aming direksyon habang si Berto ay patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang. Pero hindi ko nakita na may isang malaking aswang na nakaabang sa aming likuran. Huwag! Sigaw ni Tita Rosa. Nakita ko na may aswang na ready na naaamatake sa akin. Pero si Tita Rosa ay tumalon para protektahan ako. Natamaan siya ng mga kuko ng aswang sa kanyang braso. Tita Rosa! Sigaw ko habang tumatakbo sa kanya. Okay lang ako, sabi niya. Pero nakita ko ang dugo sa kanyang braso. Si Eduardo ay kumuha ng isang malaking stick at ginamit ito para iaway ang aswang na nanakit kay Tita Rosa. Walang manakit sa mga kasama ko, sigaw niya habang binabagsak ang stick sa ulo ng aswang. Pero ang Lakan ay nagsimula ng mag-transform sa kanyang true form. Nakita ko na lumalaki siya at nagiging mas monster-like. Ang kanyang mga mata ay nagiging mas pula, ang kanyang mga kuko ay nagiging mas mahaba, at ang kanyang mga ngipin ay nagiging mas matali. Ito na ang tunay na laban, sigaw ng Lakan. Nakita ko na hindi enough ang aming mga kaliskis at holy oil para sa Lakan. Kailangan namin ng mas powerful na weapon. Ricardo, sigaw ni Eduardo, may dalang ba kayong special weapons? Meron, sagot ni Ricardo habang kinukuha ang isang maliit na bottle mula sa kanyang bag. Holy water na blessed ng bishop, pero isa lang ito. Gamitin mo sa Lakan, sabi ni Eduardo. Pero bago magawa ni Ricardo ang kanyang plan, si Carmen ay biglang lumabas mula sa isang sulok ng cave. Nakita ko na fully transformed na siya sa kanyang aswang form.
May mga fangs, mga kuko, at mga mata na nagniningning sa dilim. Ricardo, sabi niya sa mababang, threatening na voice. Sa wakas, makikita mo na kung paano ko kinatay ang inyong mga pamilya. Nakita ko sa mata ni Ricardo ang galit at pain na hindi maipaliwanag. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko at sa kanyang anak, sabi ni Ricardo. Oo, sagot ni Carmen nang ngumingiti ng nakakatakot. At masarap silang pagkain, lalo na ang bata. Hindi napigilang sumigaw si Ricardo at tumakbo patungo kay Carmen. Pero handa na si Carmen sa attack niya. Nakipag-wrestle sila sa gitna ng cave habang ang lakan ay nagsisimula ng maglakad patungo sa amin. Nakita ko na kailangan namin ng strategy para makaligtas. Berto! Sigaw ko. May plan ba kayo? May dalawang exit ang cave na ito? Sigaw ni Berto habang patuloy na nakikipaglaban sa mga small aswang. Ang isa ay sa likod, pero mas maraming aswang doon. Ang isa ay sa taas, pero kailangan nating umakyat. Tiningnan ko ang taas ng cave at nakita ko ang maliit na opening na pwedeng exit. Pero para maabot namin yon, kailangan naming umakyat sa mga bato na medyo mataas. Kaya ba ni Tita Rosa na umakyat? Tanong ko kay Berto. Kailangan, sagot niya. Walang ibang choice. Pero sa gitna ng planning namin, nakita ko na natalo na ni Carmen si Ricardo. Nakahawak siya sa leeg ni Ricardo at ready na siyang patayin. Ricardo, sigaw ni Eduardo. Tumakbo si Eduardo patungo kay Carmen, pero hinarang siya ng lakan. Hindi kayo pwedeng magligtas sa kanya, sabi ng lakan. Parte siya ng aming dinner ngayong gabi. Pero biglang, may narinig kaming malakas na tunog mula sa labas ng cave. Para bang may explosion na nangyari. Ano iyon? Tanong ng lakan. Pumasok sa cave ang isang babae na hindi ko kilala. Matangkad siya, may short hair, at may hawak na mga advanced na weapons na hindi ko pa nakita dati. Mga aswang! Sigaw niya. Surrender na kayo! Sino ka? Tanong ng lakan. Ako si Agent Maria Cruz mula sa Supernatural Crimes Unit ng government, sagot niya. At nandito ako para arestuhin kayo sa mga krimen ninyo laban sa mga tao. Hindi ko alam na may government unit na nag-handle ng supernatural crimes. Pero nakita ko sa weapons niya na professional siya at well-equipped. Naghagis si Agent Cruz ng mga special grenades na naglabas ng holy smoke. Nakita ko na ang mga aswang ay napakahirap na huminga at nagsimulang mag-retreat. Mga tao! Sigaw ni Agent Cruz sa amin. Lumapit kayo sa akin. Tumakbo kami patungo sa kanya habang siya ay nagbibigay ng cover fire gamit ang kanyang mga weapons. Sino kayong mga tao? Tanong niya habang tinutulungan. Mga civilian po kami na natrap dito, sagot ni Eduardo. Okay, sabi ni Agent Cruz. May backup ako na paparating. Kailangan lang nating mag-survive ng ilang minutes. Pero nakita ko na hindi susuko ang lakan. Mas nagiging aggressive siya at nagsimula ng mag-attack directly sa amin. Lumundag ang lakan patungo kay Agent Cruz. Pero nakatabla niya ito gamit ang kanyang special weapon na parang baril. Pero naglalabas ng holy light. Ah! Sigaw ng lakan habang natatamaang ng holy light. Pero malakas pa rin siya at hindi pa fully defeat. Sa gitna ng chaos, nakita ko na si Carmen ay nagsisimula ng mag-escape kasama si Ricardo bilang hostage. Hindi kami pwedeng hayaang makatakas si Carmen, sabi ni Eduardo. Ako ang hahabol sa kanya, sabi ni Agent Cruz. Kayo, mag-evacuate na. Pero hindi kami umalis. May personal na reason si Eduardo at si Ricardo para makipaglaban sa mga aswang na ito. Agent Cruz, sabi ni Eduardo, mga kapatid kami ni Ricardo at ang mga aswang na ito ang pumatay sa aming mga pamilya. Hindi kami aalis nang hindi namin nakukuha ang hustisya. Nakita ni Agent Cruz sa aming mga mata ang determination. Okay, sabi niya, pero sundin ninyo ang aking mga instruction. Binigyan niya kami ng extra weapon at holy items na dala niya. Ang lakan, explain ni Agent Cruz, ay hindi ordinary na aswang. Siya ay alpha aswang na may mga special powers. Kailangan nating ma-weaken siya first bago natin siya ma-defeat. Paano? Tanong ni Berto. Kailangan nating sirain ang kanyang source of power, sagot ni Agent Cruz. Sa loob ng cave na ito, may altar na ginagamit niya para sa kanyang rituals. Kapag nasira natin iyon, magiging weak siya. Tiningnan namin ang cave at nakita namin sa pinakamalaking sulok ang isang ancient na altar na puno ng mga bones at mga candles. Doon, point ni Eduardo. Pero nakita namin na bantay ng maraming aswang ang altar. Kailangan namin ng strategy para maabot namin iyon. Ako at si Berto ang mag-distract sa mga aswang, sabi ni Agent Cruz. Kayo ni Ricardo, puntahan ninyo ang altar. At kayo, tiningnan niya kami ni Tita Rosa. Magstay kayo sa safe na lugar. Hindi, sabi ni Tita Rosa. Gusto ko ring tumulong. Tita Rosa, sabi ko, delikado. Miguel, sagot niya, buong buhay ko, tinawag nila akong aswang dahil sa aking kapansanan. Ngayon,
Gusto kong ipakita na hindi ako takot sa mga tunay na aswang. Nakita ko sa mata niya ang determination na hindi ko nakita dati. Kahit na may takot, ready siyang makipaglaban. Okay, sabi ni Agent Cruz. Pero mag-ingat kayo. Nagsimula na ang aming coordinated attack. Si Agent Cruz at si Berto ay nag-advance patungo sa mga aswang na nakabantay sa altar, habang si Eduardo at si Ricardo ay nag-sneak mula sa kabilang side. Ako at si Tita Rosa ay naging lookout para sa mga aswang na pwedeng mag-surprise attack. Nakita ko na successful ang distraction ni Agent Cruz. Nakarating si Eduardo at si Ricardo sa altar at nagsimula ng sirain ang mga items doon. Pero biglang nakita ko na si Carmen ay bumalik kasama ang tatlong malaking aswang na hindi ko pa nakita dati. Mga backup! Sigaw ko. Nakita ni Agent Cruz ang mga bagong aswang at agad siyang nag-adjust ng strategy. Plan B! Sigaw niya. Lahat tayo sa exit na! Pero bago kami makaretreat, si Eduardo ay nakakuha ng isang important na item mula sa altar. Isang ancient na libro na puno ng mga spells at incantations. Ito ang source of power nila, sigaw ni Eduardo. Nakita ng Lakan na nakuha ni Eduardo ang libro at nagsimula siyang magpanik. Hindi, sigaw ng Lakan. Ibalik mo ang libro. Pero si Eduardo ay tumakbo patungo sa amin habang hawak ang libro. Agent Cruz, sigaw ni Eduardo. Paano natin gagamitin ito? May mga spells dyan na pwedeng gamitin laban sa kanila, sagot ni Agent Cruz. Pero kailangan ng may knowledge sa Latin para ma-pronounce ng tama. Ako, sabi ni Tita Rosa bigla. Nakita namin na nagulat lahat. Alam ko ang Latin, explain ni Tita Rosa. Nag-aral ako dati sa seminary bago ako nag-asawa. Hindi ko alam na may educational background si Tita Rosa sa religious studies. Binigay ni Eduardo ang libro kay Tita Rosa at agad siyang nagsimula ng magbasa ng mga spells. Exorcismus te, omnis immundus spiritu. Nagsimula siyang magbig. Nakita ko na ang mga aswang ay nagsimula ng mag-weaken habang nagsasalita si Tita Rosa. Patuloy, sigaw ni Agent Cruz. Effective ang spells, pero ang Lakan ay hindi pa sumusuko. Lumapit siya kay Tita Rosa para aawayin siya, pero si Ricardo ay humarang. Hindi mo mahahawakan ang tita ko, sigaw ni Ricardo. Nakipag hand-to-hand combat si Ricardo sa Lakan habang si Tita Rosa ay patuloy na nagbabasa ng spells. Pero nakita ko na nahihirapan si Ricardo. Ang Lakan ay mas malakas at mas mabilis. Kailangan natin ng mas powerful na spell, sabi ni Agent Cruz. Nag-flip si Tita Rosa ng mga pages ng libro at nakita niya ang isang malaking spell sa huling page. Ito, sabi niya, pero dangerous ito. Pwedeng maka-affect din sa amin. Gawin mo na, sabi ni Eduardo. Walang ibang choice. Nagsimula ng magbigkas si Tita Rosa ng final spell habang lahat kami ay nakahanda sa consequences. Potentia diaboli extinguatu, maleficia disperiant, et omnes spiritus immundi in abyssum revertantu. Sigaw ni Tita Rosa sa malakas na boses na hindi ko inaasahan na kayo. Biglang bumuhos ang malakas na hangin sa loob ng cave. Nakita ko na ang mga aswang ay nagsimula ng mag-convulse at sumigaw ng napakasakit na Ang Lakan ay nahulog sa lupa at nagsimula ng mag-transform pabalik sa kanyang human form. Pero mas weak na ngayon. Anong nangyayari? Sigaw ni Carmen habang nakikita na nanghihina din siya. Ang spell ay nag-reverse ng transformation ninyo, explain ni Agent Cruz. Bumabalik kayo sa inyong human form pero walang kapangyarihan. Nakita ko na lahat ng mga aswang sa cave ay naging ordinaryong mga tao na lang. Pero may mga scars pa rin sila at mga marks ng kanilang mga ginawa. Hindi ito pwede, sigaw ng dating Lakan na ngayon ay isang matandang lalaki na lang na halos hindi makagalaw. Pero hindi pa tapos ang spell ni Tita Rosa. May iba pang mga effects na nangyayari. Tita Rosa, sabi ko nang napansin ko na nanghihina rin siya. Okay lang ba kayo? Hindi ko alam, sagot niya habang nakaupo sa sahig. Parang may nangyayari sa akin. Nakita ko na ang kanyang pilay na paa ay nagsimula ng mag-glow ng mababang liwanag. Ano iyang nangyayari sa paa ninyo? Tanong ni Eduardo. Hindi ko alam, sagot ni Tita Rosa na takot din sa nangyayari sa kanya. Si Agent Cruz ay lumapit at nag-examine sa paa ni Tita Rosa. May healing magic sa spell na ginawa ninyo, explain niya. Pero bakit kayo ang na-affect? Si Tita Rosa ay tumingin sa akin at nakita ko sa kanyang mata na may gustong sabihin. Miguel, sabi niya, may confession ako sa iyo. Ano po iyon? Tanong ko. Ang tungkol sa inyong tunay na pagkakakilanlan, sagot niya habang umiiyak. Nakita ko na nakinig din si Eduardo at si Ricardo sa confession ni Tita Rosa. Hindi ka orphan, Miguel, simula niya. May pamilya ka. Ano po ang ibig ninyong sabihin?
Tanong ko, pero may kutob na ako sa sagot. Ikaw, sabi ni Tita Rosa habang tiningin si Ricardo, ay ang anak ng kapatid ni Ricardo. Nakita ko na nagulat si Ricardo sa sinabi ni Tita Rosa. Ang anak ni Maria? Tanong ni Ricardo. Pero napatay ng mga aswang ang anak ni Maria. Hindi, sagot ni Tita Rosa. Kinuha ko ang bata bago pa siya naabot ng mga aswang. Nagsimula ng mag-flashback sa aming mga mata, ang mga memories. Nakita ko na may mga images na bumabalik sa aking isip. Memories ng maliit na bahay, ng babae na tumatawag sa akin na anak, ng lalaki na nagmamahal sa akin. Si Maria, bulong ko. Ang nanay ko. Oo, sagot ni Tita Rosa. At si Ricardo ay ang tito mo. Tumingin ako kay Ricardo at nakita ko sa kanyang mata ang recognition. May similarities nga kami sa mukha, lalo na sa mata. Pero bakit ninyo kinuha si Miguel? Tanong ni Eduardo. Dahil sa takot, sagot ni Tita Rosa. Noong time na yon, may mga prediction na ang anak ni Maria ay magiging special na bata na may powers laban sa mga supernatural creatures. Natatakot ang asawa ko na baka gamitin ng mga masasamang tao ang bata. Anong asawa? Tanong ni Agent Cruz. Ang asawa ko, explain ni Tita Rosa, ay isang albularyo na may kaalaman sa mga supernatural things. Sabi niya, kailangan namin protektahan si Miguel mula sa mga taong magagamit siya para sa masama. Pero mali ang ginawa ninyo, sabi ni Ricardo. Dapat sinabi ninyo sa amin. Alam ko, sagot ni Tita Rosa habang patuloy na umiiyak. At dahil dito, pinarusahan ako. Anong parusa? Tanong ko. Ang aking kapansanan, sagot niya. Hindi ako ipinanganak na may pilay na pa. Nangyari ito noong kinuha ko si Miguel. Sabi ng albularyo na asawa ko, ito ang consequence ng pagkuha namin sa blessed child. Nagsimula kong maunawaan ang lahat. Ang pagiging pilay ni Tita Rosa ay hindi natural. Ito ay consequence ng pagkuha niya sa akin mula sa aking tunay na pa. Pero bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong. Dahil natatakot ako, sagot ni. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, iiwanan mo. Ikaw lang ang nako sa mundo. Nakita ko sa kanyang mata ang pain at regret. Kahit na ginawa niya ang mali, nakita ko rin na ginawa niya ito dahil sa pagmamahal. Tita Rosa, sabi ko habang yakap siya, hindi kita iiwan, pero sana sinabi ninyo sa akin ang totoo. Pasensya na Miguel, sagot niya. Pasensya na sa lahat. Si Ricardo ay lumapit sa amin at tiningin si Miguel, sabi niya. Ikaw pala ang pamangkin ko na hinahanap ko ng mahabang panahon. Tito Rico? Sabi ko, finally understanding ang connection. Oo, sagot niya habang may luha sa mata. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging aswang hunter. Hindi lang para sa revenge, kundi para hanapin ka rin. Pero sa gitna ng emotional reunion namin, biglang nagsalita si Agent Cruz. May problema tayo, sabi niya. Ang mga dating aswang ay naging mga tao na, pero may mga criminal records pa rin. Kailangan namin silang i-arrest para sa mga krimen na ginawa nila. Nakita namin na ang mga dating aswang ay naging mahihina ng mga tao na natatakot at confused. Ano ang gagawin namin sa kanila? Tanong ni Eduardo. May special rehabilitation program ang government para sa mga taong naging victims ng supernatural transformation, explain ni Agent Cruz. Magiging tao sila ulit, pero kailangan nila ng therapy at counseling. At si Carmen? Tanong ni Ricardo habang tumingin sa babae na naging ordinaryong tao na lang din. Si Carmen ay umupo sa sulok ng cave, umiiyak at mukhang hindi makarealize kung ano ang nangyari sa kanya. Siya, sabi ni Agent, ay may malaking kaso. Maraming murders na ginawa niya, pero dahil sa transformation, may special circumstances ang case niya. Lumapit si Ricardo kay Carmen at tiningin siya sa mata. Carmen, sabi niya, naalala mo ba kung ano ang ginawa mo sa kapatid? Tumingin si Carmen sa kanya at nakita ko sa kanyang mata na may memories na bumabalik. Oo, sagot niya habang umiiyak. Naalala ko lahat, pero hindi ko ginawa iyon bilang tao. Ginawa ko iyon bilang aswang. Pero ginawa mo pa rin, sabi ni Ricardo. Alam ko, sagot ni Carmen, at handa akong harapin ang consequences. Nakita ko sa mata ni Ricardo na may internal struggle siya. May parte sa kanya na gustong magalit kay Carmen, pero may parte rin na naiintindihan na hindi niya ginawa iyon bilang normal na tao. Ricardo, sabi ni Agent, decision mo kung gusto mong mag-file ng formal charges. Hindi ko alam, sagot ni Ricardo. Kailangan ko ng time para mag-isip. Pero biglang nagsalita si Tita Rosa. Ricardo, sabi niya, ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Bakit? Tanong niya. Kung hindi ko kinuha si Miguel, explain si Tita Rosa, hindi mo kailangang maghanap sa kanya. Hindi mo rin kailangang maging aswang hunter. Hindi mo rin mararanasan ang lahat ng pain na ito. Tita Rosa, sabi ko, hindi ninyo kasalanan ang lahat ng ito. Oo nga, agree ni Ricardo. Ang mga aswang ang may kasalanan sa pagpatay sa kapatid ko. Hindi kayo.
Pero nakita ko na hindi convinced si Tita Rosa. May guilt pa rin siya sa ginawa niya. Pero may paraan para ma-resolve ang lahat ng ito, sabi ni Agent Cruz. Ano? Tanong ni Eduardo. Forgiveness, sagot niya. Sa supernatural cases tulad nito, ang forgiveness ay may literal na power. Kapag na-forgive ninyo si Tita Rosa sa ginawa niya, pwedeng mawala ang curse sa kanya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang kapansanan ni Tita Rosa, explain ni Agent Cruz, ay supernatural curse dahil sa ginawa niya. Pero kung ma-forgive siya ng mga taong na-hurt niya, pwedeng mawala ang curse. Tumingin ako kay Tito Ricardo at nakita ko sa kanyang mata na nag-iisip siya. Tita Rosa, sabi ni Rick, totoo bang pinrotektahan ninyo si Miguel dahil sa love? Oo, sagot na Rosa. Mahal ko si Miguel na parang sarili kong anak at walang masama na intention. Tanong ni Rick. Wala, sagot ni Tita Rosa. Gusto ko lang siyang protektahan. Nakita ko na naging soft ang mukha ni Ricardo. Naramdaman niya siguro ang sincerity ni Tita Rosa. Tita Rosa, sabi ni Ricardo, pinapatawad ko kayo. Nang marinig ni Tita Rosa ang mga salitang iyon, biglang nag-glow ulit ang kanyang pa. Pero ngayong mas bright na ang liwanag. Anong nangyayari? Tanong ko. Ang healing, sagot ni Agent Cruz. Ang forgiveness ay nag-activate ng healing magic. Nakita namin na unti-unting nagiging straight ang paa ni Tita Rosa. Ang mga bones ay nag-realign at ang mga muscles ay nag-strengthen. Hindi makapaniwala, sabi ni Tita Rosa habang tiningin ang kanyang paa. Nag-try siyang tumayo at nakita namin na normal na ang kanyang paglakad. Walang pilay, walang sakit. Salamat, sabi ni Tita Rosa habang umiiyak at yakap si Ricardo. Salamat sa forgiveness. Salamat din, sagot ni Ricardo, sa pag-alaga kay Miguel ng mahabang panahon. Nakita ko na sa wakas, naging peaceful na ang atmosphere sa cave. Ang mga dating aswang ay naging mga normal na tao na. Ang family namin ay naging reunited at ang curse kay Tita Rosa ay naging lifted na. Pero may isang tanong pa ako, sabi ko. Ano? Tanong ni Agent Cruz. Sino ang tunay na may-ari ng tindahan kung saan nagtrabaho si Tita Rosa? At nagtinginan si Eduardo at si Ricardo. Magkapatid kami, sabi ni Eduardo. Magkaibang pangalan kami na ginagamit pero pareho kaming may seafood business. Kaya familiar sa inyo ang mga produkto at operations. Oo, sagot ni Ricardo. At ang Sitio Dilim ay isang lugar na ni-monitor ko ng matagal na panahon. Alam ko na may mga aswang doon. Kaya ninyo kami pinadala doon, sabi ni Tita Rosa. Hindi, sagot ni Ricardo. Plano ko sana na ako mismo ang pumunta doon. Pero naging complicated ang sitwasyon dahil nakakita kayo ng mga delivery. Naintindihan ko na ang buong picture ngayon. Lahat ng nangyari ay connected. Ang pagkakakilala namin kay Eduardo Ricardo, ang misyon sa Sitio Dilim, at ang discovery ng aming tunay na family connection. Ano ang mangyayari sa amin ngayon? Tanong ko. Kayo, sabi ni Agent Cruz, ay mga heroes. Nakatulong kayo sa pag-eliminate ng isang major aswang nest. May reward din ang government para sa mga civilian na nakatulong sa supernatural crime. Hindi namin ginawa ito para sa reward, sabi ni Tita Rosa. Alam ko, sagot ni Agent Cruz, pero deserve ninyo ang recognition. Nagsimula na kaming mag-exit sa cave kasama ang mga dating aswang na ngayon ay mga normal na tao na. Si Agent Cruz ay nag-call ng backup para sa transportation at para sa medical assistance sa mga na-transform. Sa labas ng cave, nakita ko ang beautiful na sunset. Parang symbolic na ang ending ng isang dark chapter sa aming mga buhay at ang beginning ng isang new at bright future. Miguel, sabi ni Tito Ricardo, gusto mo bang tumira sa amin? May malaking bahay ako na enough para sa lahat natin. Kasama si Tita Rosa? Tanong ko. Oo, sagot ni Tito Ricardo. Siya ay parte na rin ng aming pamilya. Nakita ko sa mata ni Tita Rosa ang happiness. Sa wakas, may permanent na family na kami at may stable na lugar na titirahan. Pero may tanong pa ako, sabi ko. Totoo ba na may special powers ako laban sa mga supernatural creatures? Hindi namin alam exactly, sagot ni Eduardo. Pero nakita namin na effective kayo sa paggamit ng holy oil at mga kaliskis. Baka may natural na connection kayo sa spiritual realm. Gusto ko bang matutunan kung paano gamitin ang abilities ko? Tanong ko. Kung gusto mo, sabi ni Agent, may training program ang government para sa mga taong may natural na abilities laban sa supernatural threats. Pwede kayong maging part ng special unit na. Naisip ko ang possibility na maging professional na supernatural investigator. Pero naisip ko rin na gusto ko munang mag-enjoy sa normal na family life. Siguro, sabi ko, magfo-focus muna ako sa pag-aaral at sa pagkakaroon ng normal na buhay. Pero open ako sa training sa future. Okay, sagot ni Agent Cruz. May contact number ako na pwede ninyong tawagan kapag ready na kayo.
Habang naglalakad kami palabas ng Sitio Dilim, nakita ko na nagsisimula ng maghiling ang lugar. Ang mga bahay na dating ginagamit ng mga aswang ay naging normal na mga bahay. Ang malaking cave ay nagsara at naging normal na bundok na lang. Parang magic, sabi ni Tita Rosa. Totoo, sagot ni Agent Cruz. Kapag na-eliminate ang mga supernatural threats sa isang lugar, automatic na nag-heal ang environment. Sa pathway palabas, nakasalubong namin si Berto na may mga bandages sa braso at sa mukha. Berto, tawag ni Eduardo. Okay ka ba? Okay lang, sagot ni Berto. Mga minor cuts lang. Worth it naman para ma-eliminate ang mga aswang. Salamat sa tulong mo, sabi ni Ricardo. Walang anuman, sagot ni Berto. Pero may tanong ako. Ano? Tanong namin. Ano ang mangyayari sa seafood business ninyo? Tanong niya. Nagtinginan si Eduardo at si Ricardo. Magkaka-partner na kami, sabi ni Eduardo. Mag-merge namin ang aming mga business. At si Miguel, dagdag ni Ricardo, ay magiging heir ng business kapag ready na siya. Nakita ko na may exciting na future ahead sa amin. Hindi lang normal na family life, pero may business din na pwede kong matutunan at ma-inherit. Pero muna, sabi ko, gusto kong mag-aral at maging normal na bata. Siyempre, sagot ni Tita Rosa, kailangan mo ng education para sa future mo. Sa dulo ng pathway, may mga government vehicles na naghihintay sa amin. May mga medics din na nag-check sa aming mga health at nag-provide ng first aid sa mga na-injure. Mga bata, sabi ni Agent Cruz, proud ako sa inyo. Hindi lahat ng civilian ay may courage na gawin ang ginawa ninyo. Ginawa lang namin ang tama, sagot ni Tita Rosa. Exactly, sabi ni. At dahil dito, may special recognition kayo mula sa government. Binigay niya sa amin ang mga certificate at medals para sa aming bravery sa supernatural crime fighting. Wow, sabi ko habang tinitingnan ng medal. Hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganito. Deserve ninyo, sabi ni Agent Cruz. Sa vehicle pa uwi, nakita ko sa window ang landscape na dinadaanan namin. Mas maganda na ang lahat compared sa nung papunta kami sa Sitio Dilim. Parang mas bright ang surroundings at mas peaceful ang atmosphere. Tita Rosa, sabi ko, salamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Salamat din, sagot niya, sa pag-accept sa akin kahit na malaman mo ang totoo. Family tayo, sabi ko. Hindi magbabago iyon. Nakita ko sa mata niya ang happiness na hindi ko nakita dati. Para sa unang pagkakataon, walang guilt sa kanyang mukha at walang takot sa future. Miguel, sabi ni Tito Ricardo, excited ako na maging part ng buhay mo. Ako rin, Tito Rico, sagot ko. Sa biyahe pa uwi, nagplano kami ng aming future. Mag-i-enroll ako sa school, magtutulungan kami sa seafood business, at magiging normal na family kami na may extraordinary na backstory. 3 taon na ang nakalipas simula sa pangyayari sa Sitio Dilim. Ngayon, ako ay 14 na taong gulang at nag-aaral sa Mabini High School sa Batangas. Ang buhay namin ni Tita Rosa at ni Tito Ricardo ay naging normal na o sa tingin ng ibang tao ay normal. Pero kami ay may mga secret na hindi alam ng iba. Si Tita Rosa ay naging full partner na sa Santos Seafood Enterprise, ang business na naging merger ng 2 tindahan ni na Tito Eduardo at Tito Ricardo. Mataas na ang kita ng business dahil naging famous ang kanilang specialty products, ang mga daing at dried fish na galing pa rin sa Maynila. Pero hindi na kami nagbebenta ng kaliskis ng pating. Naging exclusive na iyon para sa mga professional na supernatural investigators. Si Tito Ricardo ay naging consultant para sa Supernatural Crimes Unit ni Agent Maria Cruz. Hindi na siya active na aswang hunter, pero ginagamit pa rin niya ang kanyang experience para tumulong sa mga bagong kaso. Si Tito Eduardo naman ay naging manager ng operations ng business, habang ako ay nag-aaral at nagtutulungan sa weekend. Ang pinakamahalagang development sa nakaraang 3 taon ay ang relationship namin bilang Natutunan ko ang maraming details tungkol sa aking biological parents kay Tito Ricardo. Nakita ko ang mga pictures ni Mama Maria at nakinig sa mga kwento tungkol sa kanya. Nalaman ko na mahilig siya sa pagluluto at sa pagkanta, at according kay Tito Ricardo, may inherited ko raw niyang mga traits na iyon. Si Tita Rosa ay completely healed na sa kanyang dating kapansanan. Hindi lang physical na healing, but emotional healing. Wala nang guilt sa kanyang mukha at mas confident siya ngayon. Natutunan ko rin na may hidden talents siya. Ang kanyang knowledge sa Latin at sa religious studies ay naging useful sa aming mga encounters with supernatural cases na dumaan sa amin. Oo, may mga occasional na supernatural encounters pa rin. Hindi major cases tulad ng Sitio Dilim, but may mga small cases na dinadalaw sa amin dahil sa reputation namin. Minsan may mga taong naghahanap ng advice tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang mga lugar.
Minsan naman ay si Agent Cruz na humihingi ng consultation para sa mga cases niya. Natutunan ko ring gamitin ng proper ang aking natural abilities. Hindi ko pa fully understood kung ano exactly ang special power ko, pero nakita ko na may connection ako sa spiritual realm na mas malakas kaysa sa normal na tao. Kapag may supernatural presence sa paligid, nararamdaman ko ito agad. At kapag gumagamit ako ng holy items, mas effective sila kapag ako ang humahawak. Agent Cruz ay regular na bumibisita sa amin para sa training sessions. Itinuro niya sa akin ang basics ng supernatural investigation, ang proper use ng blessed items, at ang importance ng spiritual protection. Pero hindi niya ako pinipilit na maging full-time investigator. Sabi niya, education muna at normal development as a teenager. Sa school, ordinary student lang ako sa paningin ng iba. May mga kaibigan ako na hindi alam ang tungkol sa aming family background. Pero may isang kaibigan ako na si Jenny na medyo suspicious na may kakaiba sa amin. Hindi ko pa sinasabi sa kanya ang totoo, pero minsan napapansin ko na natatanong niya kung bakit may mga kakaibang visitors kami sa bahay. Miguel, sabi ni Jenny isang araw after class, sino yung babaeng may uniform na pumupunta sa inyo? Agent siya. Sagot ko, hindi completely nagsisinungaling. Anong klaseng agent? Tanong niya. Government agent. Sagot ko, may business inquiry sa family namin. Hindi ko sinabi na Agent Cruz ay supernatural crimes investigator. Hindi pa ready si Jenny sa ganong information. Pero may nangyari last month na naging eye-opener para sa akin. May lumipat na bagong family sa aming barangay at may kakaibang mga pangyayari na nagsimula. May mga hayop na nawawala, may mga bata na natatakot lumabas sa gabi, at may mga residents na nag-report ng mga strange sounds. Kinabahan ako nang marinig ko ang mga kwento na yon kasi parang familiar ang pattern. Parang similar sa mga nangyayari bago namin na-discover ang Sitio Dilim. Tita Rosa, sabi ko isang gabi, narinig ninyo ba ang mga kwento tungkol sa bagong family na lumipat dito? Oo, sagot niya. May natatanong din sa akin si Aling Carmen sa tindahan. Sabi niya, may mga kakaibang tunog daw galing sa bahay nila. Kailangan ba natin i-report kay Agent Cruz? Tanong ko. Hindi pa, sagot ni Tita Rosa. Baka normal lang na adjustment period, pero mag-observe tayo. Pero after a week, mas naging obvious na ang mga kakaibang pangyayari. May nakita akong mga mata na nagniningning sa dilim mula sa second floor ng bahay ng bagong family. At may narinig akong mga tunog na hindi natural, parang mga unggol na hindi galing sa tao. Tito Ricardo, sabi ko, kailangan na natin tawagan si Agent Cruz. Bakit? Tanong niya. Ikwinento ko sa kanya ang mga napansin ko at nakita ko sa kanyang mata na naging serious siya. Tama ka, sabi niya. May kakaiba nga sa bagong family na iyon. Tumawag kami kay Agent Cruz at nag-report ng situation. Sabi niya, mag-investigate siya, but discreetly para hindi ma-alarm ang possible suspect. Kinabukasan, nakita namin si Agent Cruz na nag-pose as insurance agent at nag-visit sa bahay ng bagong family. After ng visit niya, immediately siyang tumawag sa amin. Miguel, sabi niya sa phone, may problema nga. Hindi sila ordinaryong family. Aswang ba sila? Tanong ko. Hindi exactly aswang, sagot niya. Pero may supernatural activity sa bahay nila. Mukhang may entity na sumama sa kanila mula sa dating lugar nila. Anong klaseng entity? Tanong ko. Hindi pa clear, sagot ni Agent Cruz. Pero kailangan namin ng tulong ninyo para sa investigation. Nagkita kami kinabukasan sa aming bahay para sa planning. Present si Agent Cruz, si Tito Ricardo, si Tita Rosa, at ako. Ang plan, sabi ni Agent Cruz, ay mag-conduct tayo ng discreet surveillance sa bahay nila. Kailangan namin malaman kung ano exactly ang nasa loob at kung delikado ba ito sa community. Safe ba ito para kay Miguel? Tanong ni Tita Rosa. Hindi namin siya papapasok sa delikadong situation, sagot ni Agent Cruz. Pero kailangan namin ng kanyang sensing ability para ma-identify kung ano ang type ng supernatural. Nag-prepare kami ng equipment, holy water, blessed salt, rosaries, at mga detection devices na ginagamit ni Agent Cruz. Hindi ka major operation tulad ng Sitio Dilim, pero kailangan pa rin ng proper preparation. Sa gabi, nag-position kami sa strategic locations around sa bahay ng suspicious family. Ako at si Agent Cruz ay nag-hide sa malaking puno sa tapat ng bahay, habang si Tito Ricardo at si Tita Rosa ay nag-position sa likuran para sa backup. Miguel, bulong ni Agent Cruz. Ano ang nararamdaman mo? Nag-concentrate ako sa bahay at naramdaman ko agad ang presence ng isang supernatural entity. Pero hindi ito parang mga aswang sa Sitio Dilim. May iba itong energy. May something nga doon, bulong ko. Pero hindi aswang, parang mas malungkot. Malungkot? Tanong ni Agent Cruz. Oo,
Sagot ko. Parang may spirit na hindi makahanap ng peace. Nakita namin na may liwanag na gumagalaw sa loob ng bahay. Hindi electric light, but paranormal na liwanag na parang white smoke. Ghost ba ito? Tanong ko. Mukhang ganun nga, sagot ni Agent Cruz. Pero kailangan namin makausap ang family para malaman ang full story. Kinabukasan, nag-decide kami na mag-approach directly sa family. Si Agent Cruz ay nag-introduce as government investigator na nagre-respond sa mga reports ng neighbors. Nakita namin na ang family ay composed ng mag-asawa na may 2 anak. Mukhang normal na mga tao, pero nakita ko sa kanilang mga mata ang takot at exhaustion. May problema ba sa inyong bahay? Tanong ni Agent Cruz. Opo, sagot ng tatay ng pamilya. May mga kakaibang nangyayari simula nung lumipat kami dito. Anong klaseng kakaibang pangyayari? Tanong ko. May mga boses na naririnig namin sa gabi, sagot ng nanay. May mga footsteps din na walang nakikitang tao. At minsan, may mga bagay na gumagalaw mag-isa. May idea ba kayo kung bakit nangyayari ito? Tanong ni Agent Cruz. Nagtinginan ang mag-asawa at nakita ko na may hindi nila sinasabi. May secret ba kayong hindi sinasabi? Tanong ko. Wala naman, sagot ng tatay. Pero nakita ko sa kanyang body language na nagsisinungaling siya. Si Tita Rosa ay nagtanong in a different approach. Ano ang reason ninyo na lumipat dito? Tanong niya. Work, sagot ng nanay quickly. Na-assign ang asawa ko dito. Pero nakita ko sa mata ng mga bata na may takot na hindi related sa current situation. Parang may previous trauma sila. Agent Cruz, bulong ko. May hindi nila sinasabi. Alam ko, bulong niya pabalik. Pero hindi natin pwedeng pilitin sila. Nag-offer kami sa family na mag-bless ng bahay nila para sa temporary relief. Pumayag sila at ginawa namin ang simple blessing ritual gamit ang holy water at prayers. Pero habang ginagawa namin ang blessing, mas naging clear sa akin ang presence ng spirit. Hindi ito malicious spirit. Ito ay lost soul na naghahanap ng closure. Agent Cruz, sabi ko after ng blessing. Ang spirit na nasa bahay nila ay hindi dangerous. May kailangan lang itong gawin para makahanap ng ano kaya yon? Tanong niya. Hindi ko pa alam, sagot ko. Pero kailangan namin ng more information tungkol sa history ng family. Ginawa namin ang background check sa family at nalaman namin na galing sila sa Mindanao. Specifically sa isang lugar na may history ng armed conflict. May mga reports din na maraming civilian casualties sa area na iyon. Possible na may namatay na family member nila sa conflict, sabi ni Agent Cruz. At ang spirit ay sumama sa kanila dito. Paano namin makakausap ang spirit? Tanong ko. May ritual tayo na pwedeng gawin, sagot ni Agent Cruz. Pero kailangan ng consent ng family. Bumalik kami sa family at nag-explain ng situation. Initially, reluctant sila. Pero nang naging mas malala ang activity sa bahay nila, pumayag na sila. Sino ba kaya ang spirit na ito? Tanong ng nanay habang May namatay ba sa inyong pamilya recently? Tanong ni Tita Rosa ng mahinahon. Nagsimula nang mag-breakdown ang nanay. Ang kapatid ko, sabi niya. Namatay siya sa encounter sa Mindanao. Hindi namin nakuha ang katawan niya para sa proper burial. Ano ang pangalan niya? Tanong ko. Si Elena, sagot. Kapatid kong babae na teacher. Nang marinig ko ang pangalan, biglang naging mas strong ang presence ng spirit. Parang na-recognize niya na pinag-uusapan na siya. May gustong sabihin si Elena, sabi. Pwede ba natin siyang kausapin? Nag-set up kami ng simple seance sa living room ng bahay. Hindi major ritual, just simple communication session para makinig sa message ni Elena. Nang nag-start ang session, naging clear agad ang message ng spirit. Gusto niyang sabihan ng kapatid niya na okay na siya. Sabi ko habang nag-channel ng message. Hindi niya kailangan ng mag-worry, pero kailangan niya ng proper farewell. Paano namin magagawa iyon? Tanong ng kapatid ni Elena. Simple farewell ceremony lang, sagot ni Agent Cruz. Hindi complicated. Isang prayer lang at pangako na hindi ninyo siya makakalimutan. Ginawa namin ang farewell ceremony para kay simple lang. Nag-pray kami, nag-share ng memories tungkol sa kanya, at nag-promise ang pamilya na hindi nila siya makakalimutan pero hayaan na nila siyang magpahinga. After ng ceremony, naging peaceful na ang energy sa bahay. Wala nang mga kakaibang tunog, wala nang mga gumagalaw na bagay, at wala nang signs ng paranormal activity. Salamat, sabi ng pamilya sa amin. Nakatulog na kami ng peaceful after ng mahabang panahon. Walang anuman, sagot ni Tita Rosa. Ginawa lang namin ang dapat gawin para sa Ang case na ito ay naging learning experience para sa akin. Hindi lahat ng supernatural encounter ay evil o dangerous. Minsan, mga lost souls lang na kailangan ng tulong para makahanap ng peace. Miguel,
sabi ni Agent Cruz. Naging better ka na sa pag-handle ng spiritual occasions. Salamat. Pero gusto ko pa ring mag-focus sa normal na estudyante. Siyempre, pero alam mo na meron kang gift na pwedeng gamitin para tumulong sa mga tao. Pabalik na kami sa aming normal routine after nang na ito. Ako ay balik sa school, si Tita Rosa ay balik sa business, at si Tito Ricardo ay balik sa kanyang consulting. Pero may realization ako na hindi kami ordinaryong pamilya. May responsibility kami sa community para gamitin ang aming abilities para sa good. Hindi ito burden para sa akin, but privilege na makatulong sa mga taong may supernatural problem. Tita Rosa, sabi ko isang gabi habang nagdi-dinner kami, masaya ako sa buhay natin ngayon. Ako rin, sagot niya. Walang guilt, walang takot, walang mga secret na nakakasakit. At may family tayo na complete na, dagdag ni Tito Ricardo. Oo, agree ko. At may purpose tayo na mas meaningful kaysa sa ordinary na buhay. Nakita ko sa kanilang mga mata ang contentment. After ng lahat ng pinagdaanan namin, ang discrimination sa Barangay Maliwanag, ang adventure sa Sitio Dilim, ang revelation tungkol sa aming family connection, at ang ongoing na supernatural cases, naging mas matatag at mas united kaming pamilya. May realization din ako na ang buhay ay puno ng mga choices. Si Tita Rosa ay nag-choose na protektahan ako kahit na may consequences. Si Tito Ricardo ay nag-choose na magpatawad at mag-accept sa amin sa pamilya. At ako ay nag-choose na gamitin ang aming abilities para sa good. Ang kwento namin ay hindi typical na fairy tale na may perfect ending. May mga scars pa rin kami mula sa nakaraan. May mga challenges pa rin sa present. At may mga uncertainties pa rin sa future. Pero may isa kaming sigurado, ang pagmamahal at trust sa isa't isa ay magdadala sa amin sa lahat ng obstacles na pwedeng dumating. Sa mga gabing nakikita ko ang stars sa sky habang nasa balcony ng aming bahay, naiisip ko ang lahat ng mga taong nakatulong sa amin para maabot ang current situation namin. Si Agent Cruz na naging protector at mentor namin, si Berto na naging loyal friend, at lahat ng mga taong naging parte ng aming journey. Alam ko na may mga adventure pa na darating sa future. May mga supernatural cases pa na kailangan naming i-handle. May mga family moments pa na kailangan naming i-cherish. At may mga dreams pa akong kailangan i-pursue sa personal life. Pero sa ngayon, satisfied ako sa simplicity ng aming current life. Ang normal na family dinners, ang weekend trips sa business, ang studying para sa exams, ang occasional supernatural consultations. Lahat ng ito ay parte ng aming unique pero fulfilling na lifestyle. Miguel, sabi ni Tita Rosa bago ako matulog. Proud ako sa lahat ng natutuhan mo sa nakaraang 3 taon. Salamat sa lahat, Tita Rosa, sagot ko. Salamat sa pagmamahal at sa pagtitiwala. At Miguel, dagdag ni Tito Ricardo mula sa kanyang kwarto, handa kaming suportahan ka sa lahat ng gusto mo gawin sa future. Salamat, Tito Rico, sagot ko. Sa huling beses na tumingin ako sa labas ng window bago matulog, nakita ko ang peaceful na neighborhood namin. Walang supernatural threats, walang mga mysterious lights, walang mga strange sounds. Just normal na community na naging home namin. At alam ko na sa kabila ng lahat ng adventures at challenges na dumaan sa amin, ang pinakamagandang achievement namin ay ang pagkakaroon ng genuine na family bond na built sa foundation ng love, forgiveness, at acceptance. Iyon ang tunay na magic na nangyari sa aming buhay. Hindi ang supernatural powers o ang aswang hunting, but ang transformation ng mga broken individuals into a strong, united family na handang harapin ang anumang challenges sa future. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment ng inyong thoughts. Maraming salamat sa pakikinig.